Ito po pag-usapan tungkol dito kung matalo or manalo sa impeachment si Inday BP Sara. Go! Influential political family in the Philippines is in hot water here at home and abroad. Today on Beyond Exchange, the fate and the future of the Dutertes. Joining us is a key ally of the family, former Presidential Chief Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, thank you so much for joining us on the program. Thank you for Let's take a look at two scenarios, natalo o napanalo yung impeachment case sa lower house. What are the allies of VP Sara saying right now? Well, if you will ask me, I said in many commentaries, as well as in my column at the Manila Times, that it's an impossibility for a conviction. The acquittal is almost certain, given the body language of those senators, if it reaches the Senate. And if it does reach the Senate, to basically acquit the VP of this impeachment charges. Dito po mga kababayan na sa ganito pagkakataon na transmit na andoon sa Senate na, tinanggap na ni Senator Alan Cayetano. Yun, yung article of impeachment. So ito po mga kababayan, ito ang pananaw natin. Sigurado ho dito mga kababayan na itong mga gustong ma-impeach si BP Sara atat na. Pero pag makita nila itong sasabihin ito ni Panilo, baka mag-iba yung pananaw nila. Dahil dito po, pangalanan na ni Attorney Panilo, kung sino yung boboto pabor sa impeachment laban kay BP Sara. Tuloy natin. She will need more than 8 votes from the senators. No, actually, the more important thing is the required number of votes for conviction is 16. If you don't get 16, Yes. that's acquittal. So the problem is with the senators who would want her convicted. I don't think they can get it. The most they can get, I think, is minimum of 4, maximum of 6. Why do you say that? Well, given the body language of these people that I have mentioned several times. And who are these? Yun. Halatang-halata talaga. Kahit sino naman, kaya hindi na natin kailangan pa na marinig galing sa bibig nila na gusto nila ma-impeach. Makikita na natin sa body language sino yung atat na gusto na, sige na. May template na yung makikita sa kamera sino yung mga atat. Halos na lang tatalon-talon na sa sobrang pagmamadali nila. O, pangalanan mo naman na hindi tayo magpapangalan dito ha. Subaybayan lang natin dito yung sasabihin dito ni Attorney Panilo. Masukit tong si Attorney Panilo yung renisbakan itong pangalanan niya dahil marunong to Ang sa atin lang natin dito, ikakalat lang natin itong mga pananaw. At itong mga pananaw natin, ito ang bilang pasiya natin. Dahil mga prediction to Magaling to sila mag-predict, magaling sila magbasa. Anong mga kaganapan? Ano ng development ng istorya? Magaling to sila. So dito mga kababayan, may matutunan tayo rito. Maliban sa mabuhayan tayo ng loob na magkaroon na tayo ng presidente na isang Duterte sa 2028, sana itong mga sasabihin ni Attorney Panilo mas malapit sa maging totoo. O, di ba? Palakpakan na natin si Panelo Attorney. People. Like Lacson, Soto, Ontiveros, and Pangilinan. You know?
Lacson, Soto, Hontiveros at Pangilinan. Ilang bilang yung sinasabi kanina ni Panelo? 4 to 6. Sino ba yung dalawa? Yung 4 pinangalanan. Sigurado talaga yun. Hindi ko naman idagdag siya, no? Wayne, Rubere, Aquino. 3. Dalawa lang yung 4 to 6 lang eh. Paano yung 16? Na kailangan yung 16. Tignan natin. Alam mo dito mga kababayan, sa ito kasing pagkakataon kasi, alam mo natin gumagawa na ginugulo yung Senate ngayon, magkaroon na sila ng parang destabilization sa Senado. Paningin ko lang, destabilization yun. Alam mo? Nakuha na nila yung mayorya. Nakuha na nila ni Senator Cayetano. May balak ng babawiin ulit. So, destabilize na nila yun. Inumpisahan na. Di ba? Pero, ito ang exciting mo. Ayan. Sa Lunes. The other two, we don't know. They play. So you're The saying, Tulfo attorney, there will brothers. only be 4 who will convict Well, VP Sara. from the way Not only 4. Maybe. More than 4. Sabi dito ni Atty. Panilo, 4 to 6. So, itong dalawa, lumalaro-laro pa kung saan papabor. Alanganin. Itong 4, sigurado na talaga. Bakit? Bakit sigurado yung 4? Bakit yung dalawa, may commitment yun. Si Soto at saka si Lacson. May commitment yun sa taas. Ito namang ibang dalawa, may ambisyon yun. Nasila na naman ulit. Sila ang magiging pangulo. Ah. Itong dalawa, hindi natin alam. they express themselves, and the way they are acting, it appears to me that they will go for a conviction. Are you saying then that the evidence against VP Sara is inconclusive? I didn't know there is such an evidence. I've been saying that there has been no impeachable ground to be proceeded to because no basis at all, no evidence. Even if you will consider why the defense team did not appear at the Committee on Justice, because no ultimate facts have been alleged. So how can they even respond to that? If you look at the impeachable ground, like number one, the confidential funds, I've been saying that is premature because there is no final decision on whether or not there has been an irregularity in the disbursement of the confidential funds. And then the second impeachable offense is grave threats. You cannot have a grave threat from the grave. Number three, ano pa ba? Number three is, I think BP Sara was being accused of wanting to murder the president by making signal niyang gano'n. But that, Rico, you can imagine the worst of crimes. But if there's no overt act pursuing to that, it's not a crime. So how can it be an impeachable offense? What do you make, Attorney Sal, of these suspicious transactions of the Vice President and her husband as flagged by the Anti-Money Laundering Council?
Is it also politically motivated? That's ridiculous. Under the law, whether it's AMLA and the bank secrecy law, you cannot reveal bank accounts. And when they did, I don't know if you realize when they were saying Dito mga kababayan ha, marami silang paglabag sa kanilang roles dyan sa Kamara. Yun ang tinitingnan. Ito kasi mga kababayan, ang nangyari dito kasi sa impeachment, itong mga gusto ma-impeach si BP Sara, naghanap sila ng paraan. Kahit sa anong paraan, legal man o illegal na paraan, basta lang makakita sila ng ebidensya laban sa Vice Presidente. Pero di nila alam na iyong depensa, tinitingnan lang iyong legalidad. Wala silang ibang ginagawa. Tinitingnan lang kung yung ginagawa nila ay mali ba o tama. Pero mas maraming mali kaysa tama. Kaya iwan ko lang kung tatamaan nila ang Vice Presidente o sila ba mismo ang gumagawa ang tatamaan sa kanilang ginagawa. Dito ha mga kababayan, hindi naman natin dito ikakasaya na matuloy ang impeachment para ma-impeach ang Vice Presidente. Dito lang makikita natin at may matutunan tayo rito. Tayo mga medyo may edad-edad na. At least, hindi man tayo makapag-aral ng ano bang mga batas-batas na yon. At least, por lo menos, may matutunan tayo na ito pala ang nangyayari. Ito pala ang totoong proseso. Ito pala ang legal na pamaraan. Dahil ang nakita lang ngayon, sa sobra kasing atat na atat, hindi na nila napansin yung tama, yung legalidad, kung ano talaga ang pag-impeach, paano talaga ma-impeach, yung ground talaga na ma-impeach. Ang ginagawa lang nila dito, hanapan nila ng paraan para mawala si Vice Presidente. At takot sila na magiging presidente sa 2028. Diba? how much? 6 billion. And then they're referring only to transactional figures. You deposit 10 million, and under the law, the AMLA will have to record that. If you put that in the time deposit, it will appear as one, and then again, AMLA will record that. So 20 million na. If that matures, ililipat mo uli sa account to another. In other words, for every 10 million na account mo, magiging 40 million in 6 months if that is the number of days na tinime deposit. But Attorney Sal, there has been really a big difference in the amounts that have been passing through the accounts of the Vice President and the husband over the past number of years. Exactly. 20 years nga sinasabi nila, di ba? Can you Natural talaga. Ano ka naman, Rico? Hindi tambay yung asawa ni BP Sara, abogado. Baga malaki siguro singilan ng kanyang professional fee. Tapos, pag isang tao, hindi magastos, matipid sila, hindi sila luho, hindi sila sobrang sosyal. Alam mo natin dito mga kababayan hindi ko sinasabi ditong dinipisahan ko yung Vice Presidente. Relate ko lang yung ugali ng mga Bisaya. Kami mga Bisaya, sa 1 milyon na Bisaya, 100 lang yan Marte. 100 lang yun. Ito lang mga trying hard na pa-social, pero yung totoo, yung totoo talagang mapira, tulad nila ni BP Sara at saka yung asawa, totoo mapira yon.
Dahil parehas silang propesyonal, parehas silang may kita, 'di ba? Ilang taon na nagiging, naninibihad sa gobyerno si VP Sara. Alam mo natin, itong mga executive officer, malaki-laki yung sahod, 'di ba? Tapos may mga privileges, so mas minus ang gastos. Halimbawa, magbibiyahe papunta doon sa trabaho nila, hindi naman gumagastos sa sarili nilang pera. May budget yung gobyerno para diyan. May representation allowance sila diyan. Oh, ang gastos nila sa bahay lang. Pag ayaw nila yung bumili ng mga ayaw nila nakain lagi sa restaurant, magluluto lang sila ng paksiw na isda, inununan, yung tawag sa amin, inununan. Tapos mga ginataan lang ng mga puso, ginataang langka, yung gulay-gulay, yung malunggay, at saka yung linagang isda. Matipid yun. Tapos yung asawa niya, maarte si attorney, na-assist. Wala naman akong nakita ang arte-arte. Hindi, wala akong nakitang high-end na mga kotse siguro, yung mga sports car. Wala, hindi namili. Walang helicopter. Pumili ng yate. Pa? 20 years mo naman yon, araw-araw kayo kumikita, posible kang hindi makaipon. Di ba, mag-ipon ka, hinalaan ka na ba? Bakit ang dami mong pera? Natural. Umaga pa lang, madaling araw pa lang, gumising ka na. Umpisa ka na magtatrabaho. Kapira ka talaga. Yung iba dyan, saka na gumising yung araw, nakatirik na yung araw. Iba dyan, gumising, palubog na yung araw. Ano magkapera? Saka kayo magtatanong, bakit mapera yon? Yung mag-asawang Sara Duterte at Atty. Manasseh, kung silang dalawa tambay. Nagtambay sila ng 2 taon tapos ganun karami yung pera. Wala silang trabaho, nakatambay lang. Questionable yun. Pero araw-araw nagtatrabaho. Ilang oras lang yung tulog. Trabaho araw-araw. Magkapera. Ako. I think 20 years, if you have 40 million in 6 months, tapos niro-roll mo yun, aabot talaga ng bilyon. Kasi they're just summing it. Tinototal lang nila ang lahat ng transactional. Di ba? But the big question is, where did they get all of this cash? Nagtatrabaho nga siya. Ikaw yan, Rico. Pag may pera ka dyan, tapos tatanungin ka, bakit ganun kalaki yung naipon mo? Ganito lang yung sahod mo? Tapos di namin alam na 2 beses ka lang kumain araw-araw. Tapos sa isang linggo, 1 beses ka lang maglalaba. 3 beses ka maligo. Matipid ka talaga. Matipid ka sa tubig. Matipid ka sa sabon. Tapos yung kumakain ka, isang ulam lang. Parang si Tatay Digong. Isang isda at saka isang munggo. Di ba? Talaga. Makita mo dito si Tatay Digong habang siya ay pangulo pa, diba ilang ulit nga siya na sinasabi dyan sa pag magpunta dyan daw sa Malacanang, pagkain dyan, isa lang ang ulam. Walang pa-stick-stick, walang iba-ibang mga anong pangalan na putahe. Makita ko natin yung pagtitipid. Matipid yung pag-ulam. Natural mamamana ng anak.
Nasanay na. Pero In between those 20 Even years. assuming nga na, mali nga yung yung figure. Tingnan mo. Hindi ba, they admitted na there was a glitch. dito sa sinasabi dito ni Pangulo mga ni Panilo mga kababayan, emphasis niya dito, yung patungkol dito sa AMLAC, paano yun lumalaki, lumulubo yung pera. Pero ang sa akin, explanation dito, ang punto lang dito, bakit ka magkapera? Questionable ka na kung makaipon ka ng pera sa loob ng 20 years. Ganito mga kababayan. Pag wala kang pinagastusan, tapos araw-araw ka kumikita, makaipon ka talaga. Maliban sa sahod mo, may pang-araw-araw ka pa kumikita. Natural, mag-ipon. Tanungin mo yung mga Turko, yung mga ibang lahi na nagpapautang diyan sa atin, yung nagpa-5-6. Kahit 20-20 lang yun, 50-50, marami. Dahil may negosyo sila eh. Itong law firm ng asawa ni Vice President, kumikita yun. May kaso. May financial may mga legal sa mga bangko. May mga buwis-buwis na mga nakalaan diyang mga abogado niya, magbayad yun. Saan napunta yung pera? Sabi, parang malaki na yung company mo, kumikita ka. Mamamakyaw lang, sumisip-sip lang ng mga kumikita ngayon. Kayang professional fee, ang lalaki ng professional fee. Ito mga kababayan sa isang kaso lang sa pagkaalam ko, dati ilang years ago, civil case, lupa, yung pag-usapan. Acceptance fee ng abogado. Pag-accept pa lang doon sa, halimbawa may nagreklamo sa'yo, sasagutin mo lang, gamit ka na abogado, 15,000. Agad-agad. Tanggapin mo yung papel mo para pag-aralan. Hindi pa kasama per hearing. Test mo lahat na lakad ng abogado, ikakargo mo lahat sa kliyente mo. Walang perang lumalabas galing sa abogado, lahat pumasok. Senator Manilo, pag ang iyong abogado lumalabas na ng bahay at nakasuot na ng barong o Amerikana, yung sinusuot yan, galing lahat yun sa kliyente. Pati pabango. Yun selfie, parang doktor. Yung doktor, kita nyo yung doktor? Pagpunta kayo, pakonsulta kayo ng doktor. Kayo pa nag-usap pumunta sa doktor? Kayo pa may sakit? Ikaw pa ang tinatanong na doktor yung sakit, yung nararamdaman mo? Sasabihin lang ng doktor yung sakit. Ikaw sinabihan, ikaw lahat nagbigay ng detalye. Ikaw pa magbayad sa doktor. Ganon ang professional fee. Tapos ngayon, magtaka sila, bakit sa loob ng 20 years ganun karami pera nila? Gunggong. Di sana kung adik yun si
Attorney Manasseh, adik din si Sara, yung mga anak adik din, tapos may pera pa sila. Masasabi natin tax talaga yung pera yung pinagkainan na pera nila. Matino, According to them, nagkamali yung nilagay na 2 billion. Yung pala 2 million lang. Ay, doon lang may problema na sila. ito mga kababayan sinisilip lang nila dito kung ano ang mali. Pinakita dito ni Attorney Panilo, ito talaga yung pinaglalaban niyo. Impeachable ba talaga to? Kaya ang prediction dito ni Attorney Panilo, wala na. Parang lusaw na. Pag umabot naman talaga na, tinanggap na ni Speaker Cayetano, hintayin na lang natin ano ang kahinatnan dito. Pero hindi masiro talaga. May sinasabi na 4 ang ma-impeach. Yun lang pinaka-exciting dito mga kababayan dahil pag-umpisa na ng trial dito, ito nga prediction ko rin, ito si Attorney Panilo may prediction, ako mayroong prediction ako. Pag-umpisa kada araw na may trial sa impeachment ni Vice Presidente, araw-araw din may rally. Yung nasa Justice Committee na hindi kasama doon sa punta dyan sa korte, sa impeachment trial court, doon sila mag-opisina sa labas. Pag-inganyo ng mga realista. Tapos, ano yon? May pamisa sila, may pamisa. Yung mga pare, alam na rin, pare Reyes, si Flabe, mga joke no, mga pag ano sila dyan, bisig. Yun ang prediction ko rin, Attorney Panilo. Yung prediction mo, wala na. Pero ito prediction ko, sa araw ng trial ng Vice Presidente, kung ilang araw yon, laging may tapat na rally. May pamisa pa. They have to get their facts straight. Exactly. And do you think that all of these records, this data, whether it be true or false, could impact the popularity of the Vice President as she has ambitions to be the next President of the Republic? If you look at the surveys, the effect is one of increasing her popularity. The ratings are good for her. But the latest surveys also show that two of the potential presidentiables in 2028, Rafi Tulfo and Leni Robredo, who have also said that they will not be running for the top position in 2028. Alanganin yung dalawa dahil nahihiya. Ito si Leni. Ito. Ano ba yung ano niya? Kasi niya bilang Vice Presidente. No. Wala siyang record? Walang ano? Wala kasi. Attorney, kay Senator Rapi Tulfo. Si Senator Rapi Tulfo, ano lang yung ano niya pala? Pang barangay level. Yung usapang away kapitbahay, away mag-asawa, away kabit-kabit.
Magsyutang na nag-aaway, nagsaulian ng gamit. Nung abot ng tulong, presidensyable yun, barangay. Panawag ko kay Senator Rapi Tulfo, tuloy mo na nagkanin mo, Senator. Marami kang matutunan, huwag naman dito sa presidente. Hindi ko nakikita yung dapat sana nag-practice ka na kung tumakbong presidente. Yung nangyari nung mga nakaraan, dapat sana napakita ka, halimbawa itong binuwian ng posisyon si Tito Soto. Dapat tumindig ka tapos may sasabihin ka, ito kasi nangyari sa atin, okay. Tiyak sa aking mga kasama o sa aking sarili, tanggap po namin na ganito. Magpakita kayo na dinidikman nyo, pakita nyong galit kayo, malungkot kayo. Di ba sa inyo yung Aldo? Are getting ever so closer to the popularity of the Vice President. Which one are you referring a survey? Kasi I only believe in 3 surveys. The Pulse. The Pulse survey. Rico, I don't know if you go out of your house in a day. Ako palagi lumalabas. Whether you're in a mall, in a wake, in a grocery, in the market, mag-grab ka, eroplano, galit ang tao. Correct. Totoo yun. Pumunta kayo. Ito nga, bakit alam ito ng mga supporters ng mga Duterte? Bakit alam nila? Pero itong mga loyalistang baklag, hindi nila alam. Hindi ba nila nakikita yung nasa kalye, yung nasa palengke, yung lahat-lahat, nasa public places? Hindi sila makapagtanong, hindi ba nila maobserbahan ano ang kalakalan na ngayon? Lahat-lahat na lang. Maayos ba? May nakita ba tayo na ayos? Kaya sasabihin na lang natin, nabira na ito. Diyan sa Kamaynilaan, kalat. Amoy ng kanal. Makikita ka lang na malinis dyan pag loob ka na lang ng airport, loob ka ng mga mall. Pag labas mo, kalat na. Isikal na basura at saka yung mga pakalat-kalat na mga masasamang loob. Galing sa airport, sasakay ka ng taxi, hindi mo na alam kung legal ba yung pamasahe mo or kurakot na. Gugulatin ka na. Sa loob pala ng airport, magdududa ka na. Ano ba itong pinapasukan ko ngayon? Pasok itong kahit ko dito. Ewan ko kung ano na paglabas dito. Baka nabubuklat na. Ha? Alam mo sa airport, pag doon sa x-ray, di mo alam baka may anong nalaman dyan. Baka may mga laglag bala. Tulad dati. Pasok mo. Pag dumating ka naman, arrival ka, dumaan na naman doon sa conveyor, magdasal ka na lang na sana pagdating doon sa carousel niyong bagahe mo, intact pa.
ang ating Pilipinas. Ito na nakikita ni si Atty. Panelo. Hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon pero marami. Kaya ako, nang ako'y umuwi, maghanap na lang ako ng direct flight papunta sa probinsya namin. Hindi na ako dadaan ng Maynila, ng airport ng Maynila. Bakit? Number one, daw din. Number two, hindi control ng maayos. Number three, wala sa ayos. Naghawa-hawa na. Yung mga airlines, always late. Yun ang administrasyon natin ngayon. Yun ang gobyerno natin ngayon. Sana. Ayos ba? Ayos na ilang dupa, di pa. Mga pulis. Reasonable ba? Yung pulis na lumalapit sa iyo, maayos ba? Wala na kasing kinakatakutan. Kanya-kanya diskarte. Yun ang wala sa atin sa Pilipinas. Walang basic principle, walang common goal. Kaya saklap, sakit. They're angry. Very, very angry. Kaya course. makikita yan sa butuan sa 2020. What are they angry at? Oh, Sal Panelo. Iko, hindi mo ba nasubukan ikaw ay lumabas? Hindi mo ba nasubukan na makipagkwentuhan sa mga pobre? Ito sa Rico, saan ba ito nakatira? Sa pangatong dimension ba ng mundo? Hindi ba to pag bumaba dyan sa studio na nakalutang ba to sa lupa? Hindi ba to sumayad sa lupa? Saan ba ito dumaan? Papunta sa bahay? Naka-air taxi to? Lagi itong naka-helicopter? Ano pa naman yung title sa programa niya? Beyond the Exchange. Hindi ka pa pala, dumaan? Dumiretso ka lang pala, beyond? When you go out, First, the the field. administration has not responded to the problems of the land. Correct. Lahat. Every aspect. Poverty, employment, lahat eh. May problema eh. Hindi nila natutugunan yan. And then, this Kisara saka kay Presidente Duterte, kaya nagagalit sila. They love this Dutertes eh. Particularly Sara and the former president. Maraming ginawa eh. Alam mo naman ng Pilipino, pag inapi mo ang isang tao at nakita naman nilang maraming ginawa para sa'yo, talagang magagalit siya ng tao. And we saw that in the previous election. Lahat na kumontra kay Duterte at tumahimik ng mga dati niyang kakampi, talo lahat sa eleksyon. So, Attorney Sal, if Sara Duterte, Vice President Sara Duterte becomes president in 2028, what can she offer the Filipino people? Ako nang sumagot dyan. Ako nang sumagot. Lahat na kurap kulong. Lahat na adik, stop. Lahat na mga drug lord,
Tahimik habang buhay. Tahimik habang buhay, ha? O ano ba gusto nyo? Itong tatlo lang sa corruption at saka duga, dalawa lang yon. Naku po, matatahimik ang ating bansa. Pag sabing corruption, galing sa baba hanggang sa taas. Pag tungkol sa duga, mula sa gumagamit hanggang sa gumagawa. O anong gusto ninyo? Wala na yung korupsyon, wala yung duga. Ano bang ibang problema? Pera? Pumasok na yung pera. Pag mawala ng korupsyon at saka wala na yung duga. Bakit po? Yung mga negosyante makapagnegosyo na ng maayos. Dahil wala ng duga, wala ng hold-upper, wala ng kidnapper, wala ng mga kung ano-ano masasamang loob. Dahil halos na lahat matitino yung pag-iisip. Wala nang gustong gumagawa. Baka dumating na panahon na yung ano natin, presyuhan natin, yung mga jail facilities natin, gagawin na natin yung hospital. Pagaputan ng mga nabuang. Ba? Wala nang makukulong dyan na gumagawa ng masama. Diba? Ang ganda doon. Well, according to her, she will continue with the legacy of the father. O yun. Yun ang legacy ng father niya. Corruption, ruga, at gawa ng maraming infrastruktur, tulay, building, hospital, airport, daungan ng mga barko, daungan ng mangingisda. Wala napakalaking tulong ng ating ekonomiya dyan. Napakalaking tulong ng bansa. Yun ang mga factors. Mga kababayan, andito ako ngayon sa ibang bansa, dito sa bansang United Arab Emirates. Napakaganda ang kanilang panggobyerno nila dito. Korupsyon. Wala kang makitang korupsyon. Duga. Meron. Makalusot. Patay. Kulong. Deport. Madaling mahuli. May mga magpapalusot talaga sa airport. Pero mahuli. O wala. Vanish. Oh. Peace and order. Aktibo ang mga pulis. Pag ano ang batas, batas. Alam mo yun po dito mga kababayan, pag may makita ang aksidente, hanggang lingon lang yung mga tao. Pag may pulis pa na nakatingin sa'yo, huwag ka na tumingin. Umilag ka na. Pag halimbawa, naka-80, ako na-experience ako. Isang beses, yung pagiging marites natin. Galing kami ng mall. Yung palabas na kami, may nakita kaming rescue, bombero at saka ambulansya. Nag-alala kung anong nangyari. Lumapit doon sa may kotse. Yun pala, may isang kotse doon na yung nagmamaniho, iniwan yung susi sa loob, tapos may bata. Tapos, alam mo yung mga automatic, yung kahit naka-on yung kotse, hindi niya mabuksan. Nagalit, pero naka-andar pa yung AC doon sa loob. Pero yung bata nakukulong na. Nag-alala yung tatay doon, kaya tumawag ng rescue. Kami, kasama ko, nakatambay kami. Hindi kami gumagalaw, nasa loob lang kami ng kotse. Nakatingin doon. Hindi kami lumalabas sa kotse, ha. Nakatingin lang kami doon, nakatutok kami. Sinita kami ng pulis. Pinaalis kami. Dito, ganito rito. Yung batas nila kasama pagdisiplina. Sa atin, wala.
ginawang kung saan yung mga aksidente, ginawang tambayan, ginawang tsismisan. Ang daming kumukuha ng footages, kanya-kanyang balita. Dito wala. Tahimik. Kumusta ang ekonomiya nila? Malakas. Simula na ako'y dumating rito, 16 years ago, yung $1 nila dito hanggang ngayon parehas lang sa loob ng 16 years. Nakapako yung presyo ng dollar. Sa atin, sa loob ng 16 years, naku po, pag-rocket pa yon, lumilipad, papuntang Pluto, baka ngayon pabalik na sa sobrang bilis. Yun kabilis ang inflation natin. Parang rocket. Dito, kontrolado. Hindi ibig sabihin na marami silang pera dito. Tayo sa Pilipinas, marami din tayo pera. Pero anong ginagawa nila? Nakaw. Mas mabilis ang kamay nila kaysa ekonomiya natin, di ba? That alone should tell us na okay siya kung yung programa ng father niya tutuloy niya. Which is basically fight against the continued drug war. That's only one of the legacies of the former president. Yung bill niya. Yung, The infrastructure. infrastructure niya. Because we saw in the first 3 years of the Duterte administration, the economy expanded by more than 6.5% to 7%. Yes. That was really Partida pa rin yun, ha? Mayroon pang pandemic yun. Galing ang tatak Duterte. Alam niyo po mga kababayan, yun ang ayaw mangyari sa karamihang mga politiko dyan. Dahil pag yun ang mangyari, matuto tayo sa batas. Matuto tayo maghanap buhay ng batas. At aasinso tayo ng sabay-sabay. Yun ang ayaw ng mga makakaliwa. Sino ngayon ang gustong pumipigil sa kaunlaran ng ating bansa? Makakaliwa. Kita nyo mga kababayan, may bumabatikos ba ngayon na mga makakaliwa kay Marcos? Halos lahat, pinupuri si Marcos. May isa bang makakaliwa na hindi bumabatikos kay Vice Presidente? Lahat. Halos na lang kuyugin ang Vice Presidente natin. Halos na lang sakmalin. Bakit ito mangyari? Dahil gusto ng makakaliwa. Alam mo, yung mga makakaliwa, yung mga leader nila, gusto ba nila na ang kanilang mga membro doon sa kabundukan na umangat ang buhay? Anong ibinigay nila? Kaalaman ba? Hindi. Pag-aaklas, pakikibaka, pakikipaglaban. Binigyan ba nila na pagkataon, ano bang hanap buhay nyo dito? Nagsasaka kayo? O bigyan ko kayo ng magandang binhi, bibigyan ko kayo ng every quarter, bibigyan ko kayo ng libreng fertilizer. Walang programang ganon ng mga makakaliwa. Doon sa mga supporters nila na tinatawag na masa, yung taguan ng mga armed personnel nila, doon sa mga mahirap. Lahat mahirap, doon sila magtago. Lahat
mga mayayaman na andoon sa kasali doon sa komunidad sa mga mahirap, yun ang ginagatasan nila. Harap-harapang nakaw. O di ba? Kaya itong administrasyon natin ngayon walang balak na iangat ang pamumuhay ng bansang Pilipinas. Wala. Sinasabi lang nila na iangat natin. Pero hindi nila mapakita sa kanilang ginagawa. Bakit ko nasabi doon? Anong iabot nila? 20 kilos na bigas every quarter? Every 3 months? Every 4 months? Every 6 months ba yun? Ayuda. Is that a sustainable way of living? Dito mga kababayan, ang citizen nila dito, para makapamumuhay sila na maayos, maliban sa may binigay sila na buwanang allowance sa kanilang citizen nila dito dahil napakarami nilang pera. Pero binigyan sila ng puhunan para magnegosyo. Anong gusto mo negosyo? Yung iba gusto negosyo gold. Yung anong nila sasakyan. Anong gusto nilang iba pa nilang negosyo sa ay technology ba yung negosyo nila? Yung sa mga liblib na medyo, yung negosyo nila farming. Farming na mga fruit bearings. May farming na sa livestock. Alaga ng camel, kambing, karnero, kabayo, baka. Sa atin, ayuda. Ang layo-layo dito, kung ang ating vice presidente magiging presidente sa 2028, naman siguro agad-agad, at least may pag-asa tayo, may kunting liwanag na. Ngayon, parang ang administrasyon niya, habang patapos na yung administrasyon niya, Bongbong Marcos, palabo ng palabo. Kahit ipipilit nila na, malinaw to, maganda to, napakaraming makaparaming tulong. Halos na lang tulong. One of the highest growth numbers in many administrations. Saka yung foreign policy niya, di ba? We did not toe the line sa US. But isn't that the fear Lumabas siya. of many Filipinos? That- The foreign policy tilted towards China. Yun. Bakit tilted towards China? Bakit ano bang mali doon? Tilted towards China. Tayo nga, dito ang mali natin. Dito ang maraming mali sa mga konsepto dito sa mga Pilipinong ibang mga estupido, hipokrito. Ngayon, tanong lang natin mga kababayan. Ano bang produkto natin na galing sa US na napakinabangan ng mga Pilipino? Yung nakinabangan talaga ng karamihang Pilipino. Mayroon ba sa negosyo, yung nagnenegosyo? Tingnan niyo yung mga damit, sapatos, lahat na accessories sa panglalaki, pambabae, bata hanggang matanda. Jewelries, pabango, gamot. Is coming from China. Kahit dito sa Middle East, sa bansang UAE, halos lahat makikita mo sa mall,
na mabibili mo, lahat, halos lahat na binibenta sa mga tindahan na gusto mong bilhin is coming from China. Bakit parang we're leaning for China? Ano bang masama doon? Tapos, yung mga beauty products, gusto namin mas Scottish Chinese. Tol, itong sinusuot mo na suot, sinusuot mo na kurbata, sinusuot mo na ano, tingnan mo yung tikita dyan, galing ba yun sa Marikina? China yon. Ito eh, kasi edad ko lang to si Rico eh. Lamang lang to ng 5,000 sa akin yung katandaan niya. Saka yung kapugihan. Ito, sinusuot ko. Dito ko binili. Made in China. Ito, made in China din. Ito, ang microphone ko. Made in China. Yung laptop na ginagamit ko, made in China. Ano bang nakakasama dito sa bansang UAE? You're leaning to China for economy, for commerce, for businesses. Tapos tanong natin sa Pilipinas. Magpakita tayo ng produkto natin as in sustainable tayo na kahit wala yung ibang produkto, mabubuhay tayo sa sarili nating produkto. Meron ba? Paubusan nga tayo ng galunggong, mag-import tayo galing sa China ng galunggong. Bigas. Saan tayo kumukuha ng bigas pag short ng bigas? Meron ba tayo? What's Rather than wrong the with West. What's wrong with that? You know, this arbitral ruling can never be erased, obliterated. It's there forever. Wala ka nang magagawa doon. That is why the former president said, since we do not have the capacity to enforce it, even our allies do not want it, I might as well go to other aspects. Kaya nandyan yung trade, nandyan yung sharing of intelligence, yung cultural exchanges, lahat na bagay. Kaya nga, ang gusto kasi dito mga gonggong, yung mga anti-China, umano, ayaw nila makipagkaibigan ng China. Gusto nila makipag-away. At kahit katiting, hindi ko naman dinulok-down ang bansa natin. Pinagmalaki ko yon. Wala namang kamalay-malay ang bansa natin. Tayo namang mga citizen dyan na kung sinong mayabang. Hindi naman natin kayang makipag-away doon sa mga bansa na yon. Ang gusto lang natin makipagkaibigan tayo para hindi tayo magutom at makinabang tayo doon sa kayamanan nila. Kulang na yung kayamanan natin. Pagkain natin, kinukulang ho tayo. Yung mga natural resources natin, tayo bang naginabang? Bininta rin natin dahil wala tayong capability na mag-refine. Wala tayong capability na makaproduce ng isang produkto. Galing sa ating raw material, galing sa ating natural resources. Binibinta. Oh. Para magkaroon tayo ng revenue para mapaikot natin, mabili natin ng ibang bagay. Pero ang nangyari, nakaw.
Na dahilan nila ayaw nila sa China, ayaw nila China. Sabihin natin na maganda 'to sila, matatag 'to, eh, may paninindigan talaga, kayang-kaya. Ngayon, wala tayong gasolina, nga ang China meron silang imba, meron silang deposito, hindi sila maubusan. Tayo, sana wala tayong alternative. Ang China marami. Marami na silang production. Ang China marami na silang production sa kotse. Mga machineries nila, technologies nila, electronics technologies nila. Lahat ng mga manufacturing and processing machineries meron sila. Tayo, meron ba? Bata lang, meron tayo, marami. Yun lang process ng drugs, yung sabo, marami dyan. Mga ibang bagay, iwan ko lang. Kung naman linalait ang bansa natin, pero yun ang katotohanan, yun ang wala sa atin. Yun ang hindi nagawa. Yun lang natin ha. Ito na lang na pagsaayos lang natin ating mga transportasyon. Bumibili lang ito tayo. Pigilan pa. Yung mga regalo ng mga proyekto galing sa China, yung napakinabangan ng sa Davao, sa Bukana River Bridge. Created by China yun. Pagkaganda. Tayo. Nagyayabang natin na tulay na made in the Philippines. Talagang Pilipino talaga lahat. Lahat ng disenyo, Pilipino. Yung mga nagpa-implement, Pilipino talaga. Pagkatapos maganda. Meron ba tayo? Buyang-yang lang dyan. Kita natin itong mga bayadak natin. Nakikita lang. Beer lang na concrete. Hindi naman lang inayos. Hindi man lang napinturahan pagkatapos. Para kahit papaano yung kulay niya mag-reflect sa ilalim mas maliwanag. Kulang ilaw. Kulang sa disenyo. Compare mo sa makikita sa ibang lugar, napakaganda, napakagalante, napaka-presentable. Sa atin, iwan ko lang. At hanggang dito lang po mga kababayan, ito po si Rene Bay. Salamat po at hanggang sa muli nating upload ng video. Kita-kita tayo ulit at mahal natin ang Pilipinas. And God bless sa ating lahat.